Okay, mapagpalang umaga ng linggo sa ating lahat. Good morning. So, thank God dahil nakita natin kahapon sumikat na ang araw. Ang ganda ng sikat ng araw, no? And thank God nakapagpatuyo na tayo ng mga damit natin. Hirap magpatayo sa 2 linggo na yon, no? Pero ngayon, thank God at nakapasok na rin tayo sa buwan ng Agosto. Therefore, bago na ang ating tema entitled Hall Topics. So sa tema po na ito, sa buong buwan ng Agosto, pag-uusapan natin ang mga mahihirap na usapin at doktrina na itinuturo sa Biblia. Ganun pa man, ang mga topic para sa buwan na ito ay essential at crucial. Mahalaga po ito sa ating paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa ating intentional discipleship. Maalala po nyo, we are being more intentional na po sa ating pagdidisciple at maging sa pag-engage ng bawat isa sa atin sa iba't ibang ministry. Knowing these topics will help you be catapulted doon sa mga ginagawa natin dito sa iglesia ng Panginoon. So, I encourage you, mga kapatid, to listen carefully sa ating mensahe. Huwag nating hayaan na ma-distract or hindi natin masubaybayan ng mensahe dahil gaya ng nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga mahirap at mabibigat na paksa. Baka meron tayong hindi na-skip na sa message tapos madugtungan ng isa, yun na yung thinking natin. No? Hindi natin nakuha yung whole point of the message. So sa pagsisimula po, narito ang isang quote. Si R.C. Sproul po kasi na isang matalino at batikang theologian ay nag-quote ng isang statement mula sa kanyang naging professor when he was still studying at a seminary. So ganito po yung statement ng kanyang professor sa biblical theology. There can be no biblical theology without demonology. There can be no biblical theology without demonology. Actually, that's a video clip na aking pinapanood. And thank God dahil yung Legionnaire ministry ni R.C. Sproul ay nagbibigay sila ng free materials and theological studies. So sa mga hindi po nakakaalam, may mga term dyan na parang hindi natin madalas napapakinggan. Ang theology ay pinagsamang dalawang Gregong salita na theos, meaning God, at logos, which means word, idea, concept, or even logic. So kapag tayo po ay nagteteolohiya, ang ginagawa po natin ay pinag-aaralan natin ang word, idea, concept, or logic of God Himself. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagbibigay na at naniniwala na sa idea o concept o logic about God, na napakinggan niya sa nagpipreach o nagtuturo ng Biblia o mismong siya nabasa niya at iyon ang kanyang nakuha mula sa Bible, that is already theologizing. When somebody says that God is love, or a person believes and proclaims that Jesus is Lord, that is also already theology. Because theology is the study of God. Gaya ng anthropology, na study of man, biology, study of life, yung mga included doon, zoology, na study about animals, and etc. pa. Now, let's go back sa na-quote ni R.C. Sproul about his biblical theology professor na quote niya. So according doon, wala raw biblical theology o pag-aaral sa Diyos gamit ang Biblia kung hindi isasali sa pag-aaral na iyon ang demonology o ang study of demons, nature, and activities. Ibig sabihin, if we believe in the existence of God, as what the Bible teaches, we should also believe that angels and demons exist dahil yun naman din ang tinuturo ng Biblia. And as we study truths about God, logics about God,
we should likewise study truths about angels and demons. At hindi po natin pwede na isasantabi lang iyon, ang pag-aaralan ko lang ay tungkol sa Diyos. Kung kayo po ang tatanungin, mga kapatid, would you agree sa sinabi ng professor of theology na yon, that when we study God, dapat daw ay pag-aralan din natin ang tungkol sa angels and demons? Naniwala kayo sa kanya? Kung ako po ang tatanungin, yes, we should. Dahil magugulat po kayo, mga kapatid, na sa New Testament, ang Griegong salitang angelos, kasi ang New Testament po inaisulat majority from Greek. Tinranslate lang siya sa English, sa Tagalog, isa ba pa. So, yung sa New Testament po, ang Griegong salitang angelos o angel sa English ay mas madalas pa na nabanggit kaysa salitang hamartia o sin. 180 times versus 173 times lang. Gayon din naman sa salitang agape o sa English I love. Mas madalas pa na nabanggit ang salitang angel sa New Testament kaysa doon. 180 times versus 116 times. And as a side note, mga kapatid, ang salitang demons o daimon, D-A-I-M-O-N sa Greek, ay mas madalas na nagamit sa New Testament kaysa sa Old Testament. Even during the time of Jesus and the early church, pag-establish ng ng iglesia ng Panginoong Jesus, mas madaming beses na nabanggit at napag-usapan ang tungkol sa mga demonyo. Interesting, hindi ba, mga kapatid? Pero ang higit na nakakagulat po doon, something to be concerned of, lalo na sa ating mga mananampalataya, ay bagamat hindi nagkulang ang Biblia sa pagbanggit ng mga katotohanan tungkol sa angels and demons, marami pa rin sa mga tao ang hindi nakakaunawa o mali ang pagkakakilala kung ano ba talaga ang angels and their fallen counterpart, the demons. Because of this, may tuturing na ang topic on angels and demons ay kabilang sa one of the hardest topics to discuss. For the reason that there is much learning and unlearning to be done on this topic. Nevertheless, kailangan pa rin nating pag-aralan at unawain ang aralin about angels and demons upang matutunan natin ang mga mahalagang implication. Ano ba ang kabuluhan nito? Bakit kailangan natin malaman? Yung presence nila sa buhay natin, lalo na bilang isang iglesia, ay tinawag tayo upang courageously ay ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. So, as we begin yung ang sermon, tingnan natin ang sinasabi sa Hebrews chapter 1 verses 1 to 14 sa ESV. Isang passage po ito na ilang beses na nabanggit ang tungkol sa angel. Maaari po bang tumayo tayo as respect sa salita ng Panginoon? Ito po ang gamitin natin as scripture reading. Sabi po dito, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels, as the name He has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have begotten you"? Or again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son"? And again, when He brings the firstborn into the world, He says, "Let all God's angels worship Him." Of the angels, He says, He makes angels winds and His ministers a flame of fire. But of the Son, He says, "Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God,
your God has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like a robe, you will roll them up. Like a garment, they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. And to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Ang mga nakapakinig ng salita ng Panginoon ay mapakinggan nawa ang salita niya. Let's all be seated. Nakapakinig na ba kayo ng isang katuruan na hindi raw Diyos si Jesus? Na-encounter niyo na po yon? Na hindi maaaring Diyos si Jesus. Yun po ay dahil sa paniniwala ng ilan na isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos at wala nang iba pa. Since God is only one, hindi ka panipaniwala na mayroon nang ang God the Father ay mayroon pang ang God the Son, which refers to Jesus. So sa paniniwala ng iba, Jesus cannot be God. However, hindi rin maidi-deny dahil hayag na hayag naman iyon sa Biblia that Jesus, while He was here on earth, has done many great and majestic things. Kaya He cannot be a mere human. Hindi siya simpleng tao lang because of yung hindi maitatangging mga kapangyarihan at mga miracle na ginawa niya. So, because of these difficulties in reconciling the truths about Jesus that He cannot be God, sa paniniwala nila, because there is just one God, yet He has done many marvelous things that a mere human cannot do. So those people resolved to take the middle ground, in which they concluded that Jesus was an angel. Si Jesus daw ay isa lang makapangyarihang anghel na isinugo ng Diyos. Yan po ang isang katuruan na kumalat noon, umabot maging sa panahon natin ngayon. Now, itong talata na kababasa lang natin, ang sagot ng author ng Hebrews sa false teaching na yon. Sa text po na ito na ating nabasa, the author of Hebrews quoted many texts from OT Scriptures. Yung mga binabasa po natin yon, quoted yon sa OT Scriptures to prove the supremacy of Christ over angels na magsasabi naman na hindi anghel si Jesus. For example, marami yan pero magbigay lang tayo ng isang example sa verse 6. Si Jesus ang tinutukoy ng Diyos nang kanyang ibigay ang declaration na ito sa Hebrews 1:6, na ang sabi niya, let all the angels worship Him. Let all the angels worship Jesus. Ang pagsamba, alam naman po natin, ay tanging nakalaan lamang sa Diyos at wala nang iba pa. Pero dito, God the Father told all the angels to worship Him, to worship Jesus. Ibig sabihin, God encourages the angels and even everybody to worship Jesus Christ. Why? Because Jesus is God. At hindi kagaya ng sinasabi o paniniwala ng iba na siya ay isa lamang anghel. Jesus is one of the three persons of one God. Now, ano ba ang mga anghel? This is how the author described them in verse 14. Are they, angels, not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? At ito po ang isang katotohanan na dapat ay ating alam tungkol sa mga anghel. God created angels to be ministering spirit. Let me repeat that. God created angels and He created them to serve Him. Ang isang katotohanan po na mahalagang ating alam about angels ay nilikha sila ng Diyos at hindi sila
coexistent ng God in the eternity past. Ibig sabihin, in the eternity past, ang past na hindi naabot ng ating pangunawa kung kailan iyon, wala pa ang mga anghel noon. Ang Diyos lamang ang naroroon, enjoying and fully satisfied sa fellowship ng Trinity, the three persons of one Godhead, na nagpakilala sa Biblia bilang God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Be careful mga kapatid, lest you fall into a false belief na ang mga anghel ay naroon na kasama ng Diyos sa pasimula pa lang. Believing it is a sin because it would mean that they are co-equal with God. But they are not. Ang mga anghel ay created beings lang din, gaya natin. Now, the Bible did not specify kung kailan nilikha ang mga anghel. Kasabay ba sila sa paglikha ng heavens, earth, and everything in it? Or were they created by God before the creation ng mundo at tao? We do not know. No? We cannot know, and we cannot be dogmatic or so sure about it because the Bible did not tell us when. Pero anuman, isa ang nakakasigurado tayo, God created angels. And they were created with superpowers and super abilities na di hamak na mas higit kaysa sa ating mga tao. The question is, for what purpose? What is the reason for the creation of the angels? According sa Hebrews, God created angels to be His ministers. Sabi sa Magandang Balita Biblia version, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So, mula sa talatang ito, ipinapaalam sa atin ng salita ng Diyos na ang presence ng mga anghel at ang kanilang pagtulong sa atin ay patunay na ang mga mananampalataya ni Kristo ay nasa ilalim at nakapaloob sa pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Isn't it amazing and reassuring mga kapatid? Thank God for that. Narito ang isang example ng pagpapadala ng Diyos ng anghel upang tulungan ang mga lingkod niya. In Acts chapter 12, you may open your Bible sa Acts 12, nang si Pedro po, ang nangyari dyan ay si King Herod, I think sabi nila ay si King Herod Agrippa daw yon. Pinapatay niya si James. Pinahuli niya si James, pinapugutan ng ulo, and then nung mabalitaan ng mga Hudyo yon, natuwa sila. So nung marinig ni King Herod yung balita na yon, sinunod niya si Peter. Pinahuli niya si Peter at ipinakulong. Tapos, meron siyang specific day na ilalabas si Peter, iharap sa tao at gagawin din yung ginawa niya kay James. Papatayin din. Sa verses 6 to 10, verses 1 to 5 po yung background na yon. Sa verses 6 to 10, ang sabi sa Magandang Balita Biblia, nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa bagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala, chain, at may mga bantay pa sa harap ng pintuan ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-piitan. So most probably ito ay dungeon, di ba? Madilim sa dungeon. Now, nagliwanag pagdating ng anghel. Then, natutulog si Pedro, pinapik siya. Gising. Dali, bumangon ka. Sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Ngunit, siyempre, di ba, naalimpungatan ka lang,
tinagiliran ka eh, tapos bangon ka, bihis ka. Yung mga bagong gising, di ba? Alis na tayo. So akala niya parang vision lang yung nangyayari na yon, pangitain lang. Sa verse 10, nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal, taas iyon, makapal, na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, na wala na yung anghel. Can you imagine, mga kapatid, kung gaano ka-secure ang ginawang paggwagwadya ng Roman government kay Pedro? Nagtalaga ang IDRE, Internal Defense of Roman Empire, ng 4 teams consisting of 4 Roman soldiers each team, for a total of 16 Roman soldiers, upang bantayan si Peter. Na ang 2 sundalo pa nga ay nasa loob mismo ng kulungan at nakakadena kasama ni Peter. So yung chain ni Peter, nakakadena yun sa 2 sundalo para masigurado yung hindi talaga siya makakatakas. Ngunit, kahit gaano man katindi ang pagbabantay na ginawa nila kay Peter, lahat ng iyon ay minani lang ng anghel. Chicken feed. Isa-isang nakalas ang mga kadena sa 2 kamay ni Peter. At kung bakit sa time na iyon, himbing na himbing, tulog na tulog ang mga kawal na Romano. Parang hindi sila nagkape sa gabing ito. Kahit nga maging ang napakataas po na yung iron gate na nabubuksan lang with that mechanism, kusa, automatic at of its own accord na bumukas. May imagine nyo? Dahil doon, nakatakas si Pedro na iligtas ang kanyang buhay at nakapagpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita ni Kristo at pagliligtas ng maraming tao sa ngalan ng Panginoon. Kung hindi nga po, di ba, inireveal dito ni Luke na kagagawan ng Panginoon ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng kanyang anghel, isipin marahil natin, nakakapagtaka naman, no? Kung bakit pa at paano nangyari yon? 16 soldiers na lampasan niya. Paano yun nangyari yun? Posible. Pero nangyari. Mga kapatid, nakadaan na ba kayo sa isang glass door na pag tumayo kayo ay automatic na bumubukas? Pagdadaan kayo, tapos pagdaan nyo ay automatic na sasara? Di ba dyan sa Ayala Mall, di ba may ganon? Pag dumadaan kami doon ni Rian, sabi ko, Rian, tingnan mo. Kapag napadaan po kayo doon, mga kapatid, sa ganoong pinto, may I suggest na alalahanin nyo palagi ang ginawa ng Anghel of the Lord to save Peter. He miraculously removed all the hindrances to escaping from that highly secured prison to save the Lord's servant Peter from an impending danger. Ito ay isa lamang sa maraming patotoo that God our Father is always ready to send us His angels to keep us safe, protected, and secured. Psalm 91 verse 11, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Can we take note of that and put that in our hearts? And when we wake up, remind us ourselves, my God will command His angels concerning me to guard me in all of my ways. Ano man ang sitwasyon ko, ano man ang kalalagayan ko, I am under and in the protection of my Father. That is why, brethren, there is nothing to be afraid of demons. We should not be afraid of them, but we must be vigilant.
Sa unang araw ng kanilang klase, mayroong isang bata ang tinawag ng guro upang tumayo sa harapan dahil siya na ang susunod sa mga magpapakilala. Ang instruction sa kanila ng teacher ay dahil umpisal pa lang ng klase, sila ay magpapakilala kung ilang taon na sila, sino ang kanilang mga magulang at saan sila nakatira. So nang tumayo ng isang estudyanteng tinawag, nagpakilala na siya. Sabi niya, magandang umaga po sa lahat. Ako nga pala si Pepito. Ako ay 9 na taong gulang at ako ay isang demonyito. Demonyo ang tatay ko at nakatira kami sa impyerno. Nagtawanan ang buong klase dahil sa sinabi na iyon ni Pepito. Kaya medyo pagalit na nagtanong ang teacher kung bakit ganun ang pagpapakilala ni Pepito sa sarili niya. Ang sabi ng bata, kapag nagagalit kasi sa akin si nanay, ang sasabihin niya, ikaw na demonyitong bata ka, umuwi ka na namang ang dumi-dumi ng damit mo. Tapos kapag nag-aaway sila ni tatay, ang sasabihin niya, ikaw na demonyo ka, gabi ka na naman umuwi at lasing na lasing ka pa. Sasagot si tatay, ano ba yan? Rinding-rinding na ako sa ingay mo. Makalayas na nga sa impyernong bahay na ito. Seriously mga kapatid, ano ba ang demonyo? Paano ba nagkaroon ng demonyo at ano ba ang gawain nila? Well, the Bible didn't give us a direct and well-detailed account kung paano nagkaroon ng demonyo. Nevertheless, there are a few passages in the Bible, like in Ezekiel and Isaiah, that are enough to give us ample information about the nature and origin of demons. Let's read Ezekiel 28:11-17. Yun muna basahin natin. The word of the Lord came to me, Son of man, take up a lament concerning the king of Tyre, and say to him, this is what the sovereign Lord says, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorned you, carnelian, chrysolite, and emerald, topaz, onyx, and jasper, lapis lazuli, turquoise, and beryl. Your settings and mountings were made of gold. On the day you were created, they were prepared. You were anointed as a guardian cherub, for so I ordained you. You were on the holy mount of God. You walked among the fiery stones. You were blameless in your ways from the day you were created, till wickedness was found in you. Through your widespread trade, you were filled with violence, and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you, guardian cherub, from among the fiery stones. Your heart became proud, and on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. Now, nabasa natin kanina, di po ba? Actually, this is a prophecy of Ezekiel against the ruler of Tyre, isang city. At posibleng isang specific na leader ang nasa isip ni Ezekiel habang ipinapahayag niya ang prophecy doon sa naunang mga talata, verses 1-10. However, pagdating niya sa verses 11 at sa mga susunod pang talata, medyo nag-iba na ang tono ni Ezekiel. Ang mga description niya laban sa king of Tyre ay hindi na akma sa isang human being, kundi to somebody who is higher than a man. Gaya ng description na seal of perfection, full of wisdom, and perfect in beauty, flawless. O kaya ang you were in Eden, the garden of God. Pero sa time na ito, wala na. Wipe out na ang Eden dahil sa great flood, di po ba? At ang you were anointed as a guardian cherub. Ano bang cherub? Cherub is a winged angelic being.
Pero, as Ezekiel prophesied this, pinapatungkol niya ito o sinasabi niya ito sa King of Tyre. So, ang vivid na several description na ito ay parang hindi lamang para sa kanya. Parang hindi bagay na sabihin ito sa isang tao. Kaya ang pinaniniwalaan ng maraming biblical scholars at commentators ay sa puntong ito, si Satanas na ang siyang tinutukoy ni Propeta Ezekiel na nasa likod ng kasamaang pinaggagawa ng King of Tyre. Ang sabi nga about him, your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. Sabihin, merong nanggaling sa mataas and tinapon pababa sa kalupaan. That description could be for Satan na rin at hindi lang sa King of Tyre. Tama ba? Therefore, mula sa text na ito, may hint na tayong makukuha kung paano ba nagsimula ang mga demonyo. Demons were once angels. Dati silang mga anghel na lingkod ng Diyos. However, pinasok ng kasamaan ang kanilang mga puso at sa pangunguna ni Satanas, ang mga dating anghel ay nagrebelde sa Diyos na naging dahilan kung bakit sila ay inexpel ng Diyos mula sa langit at ipinatapon sa lupa. Kaya, ang tawag din sa mga demons ay what? Mga fallen angels. At ito ang isa pang katotohanan na dapat ay ating alam tungkol sa mga demonyo. Demons are fallen angels who had rebelled against God. Nagrebelde sila sa Diyos. Ito pa ang pagkakasabi sa Isaiah 14:12-14 that many Bible scholars believe ay isang prophecy na may kaugnayan kay Lucifer na naging si Satanas. Sabi po dito, how you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Gaya ng prophecy ni Ezekiel, ang prophecy na ito ay ipinatungkol sa isang malupit na hari noon na si King Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Prophecy ito against King Nebuchadnezzar. However, in this portion, because of the details mentioned about his boasting, ang kanyang pagyayabang, like, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will make myself like the Most High. It is impossible to believe na ito ay maiisip at manggagaling lang sa pananalita ng isang mortal man. Kikilabutan ka talaga, di ba? Kahit binabanggit mo lang ang mga pananalitang ito. Kahit nga mag-a-acting ka lang tapos magsasabi ka nito, magpe-pretend ka, nakakailabot na sabihin. Gaya ng mga massacre and heinous crimes na napapanood natin sa balita. Isang babae, pinagputol-putol ang ulo at katawan. Isang lola ang pinagsasaksak ng 60 beses. Isang 6-month-old ang ni-rape. Sasabihin ng nag-iimbestiga, hindi ka panipaniwala na isang tao ang makakagawa nito. Halimaw lang ang makagagawa ng karumal-dumal na kasamaang ito. Kung ganoon na lang ang sinasabi tungkol sa mga heinous crimes and massacre, kapatid, how much more kung sa puso at isip mismo ng isang tao manggagaling ang salitang, I will ascend to the heavens and I will make myself like the Most High. This is against God na. This is not against your fellow human being. The Almighty and Most High God na ang kinakalaban dito. Hindi ito makakayang magawa ng isang mortal na tao sa sarili lang niya.
That's why, posibleng may isang someone who is more wicked than him ang nasa likod ng kahambugan na ito na nang i-impluensya kay King Nebuchadnezzar. At batay sa sinasabi ng salita ng Diyos, na-discover natin na iyon nga ay wala ng iba, kundi ang dating archangel na si Lucifer na nagrebelde sa Diyos, kaya siya ay naging kaaway ng kataas-taasan at tinawag na Satanas. Take note of this, mga kapatid. Satan is a devil who is the leader of the fallen angels, which are the demons who started the rebellion against God. Sila ay kasama sa mga nilikha ng Diyos na mga anghel noong pasimula na binigyan ng Diyos ng superpower and super abilities na higit kaysa sa tao upang maglingkod sa Kanya. Yun ang mga group of angels. However, hindi gaya ng karamihan sa mga matatapat na anghel, si Lucifer, ang ilan pang mga anghel na nahikayat niya ay nag-alsa laban sa Diyos. Kaya the Almighty God kicked him and his angels out. And Satan fell to earth from heaven like lightning, gaya ng binanggit ni Jesus sa Luke 10 verse 18. At ito ang origin ng demons. Ano naman ang implication nito para sa atin, mga kapatid? Ano ang maitutulong nito sa atin bilang isang iglesia, bilang naglilingkod sa Panginoon, na malaman natin, yun pala ang origin ng demons. They rebelled against God. They have Satan who is their leader, and then sila ay gumagawa ng mga things na pangre-rebelde sa Diyos. Anong implication nun sa atin? Ano yung pinapahiwatig sa atin ng propesiya ni Ezekiel at Isaias na kahit na ang kanilang mga propesiyang laban sa King of Tyre at kay Nebuchadnezzar ay ang pinatutungkulan pala noon ay si Satanas na siyang nasa likod ng mga kanilang kasamaan at kahambugan. Ano ang maitutulong natin sa atin noon bilang mga nagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon? Ito ang isang posibleng implikasyon niyon, mga kapatid, at pakinggan nating mabuti ito. Kung may matinding rebellion o insubmission sa gawain ng Panginoon that aims to disrupt or hinder it, maihahambing iyon o maihahalintulad iyon sa rebellion at insubmission ni Satan, gaya ng paghahambing na ginawa ng mga propeta sa insubmission at rebellion ng mga king of Tyre at Babylon sa Diyos. That's why, mga kapatid, sa ating iglesia, our call is for us to be united sa ating mission to love Christ, love people, and make disciples para wala ng chance na makasingit pa si Satanas. Sa anumang ministeryo o gawain ng iglesia na tumutumbok sa mga layunin na iyon, huwag na tayong magdalawang isip na sumuporta at mag-commit ng panahon para sa paglilingkod sa Panginoon. Palaging maging aware tayo, mga kapatid, na kapag mayroong something na ginagawa ang Panginoon sa kanyang iglesia, a kind of movements like that will cause a breakthrough, or like a spiritual revival of deepening our commitment to serve the Lord, huwag nating hayaan na ang ating puso ay magmatigas pa at hindi makatugon sa panawagan ng salita ng Panginoon dahil we do not know, baka si Satanas na ang nasa likod ng rejection o non-compliance na iyon na sumusubok maka-impluwensya na mapigilan ang ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon as if magagawa nga niya. Well, of course, we should not give credit always kay Satan sa lahat ng hindi magandang nangyayari sa ating buhay at maging sa ating matamlay na paglilingkod sa Panginoon. Dahil minsan, siyempre, yun din ay mula sa psychological reason, emotional reason, or economic reason. But still, it is wise to be always aware of how the demons work. And how do the demons work? Paano ba sila gumagawa? Ganito naman ang sinabi ni Paul about demons sa Ephesians 6:11-12. Ang sabi dito,
Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. And so, ang ikatlong katotohanan na mahalagang ating alam about demon is this. Demons are against the work of God, and they will do everything to interrupt it. But take note of this word. Just interrupt, but not prevent. Sa verse 11, nabanggit ni Paul ang isang pamamaraan na ginagamit ng mga demonyo upang labanan ang gawain ng Diyos. Iyon ay gumagamit sila ng schemes, o sa ibang salita, tricks and deceptions. Panloloko. Nangyari iyon kay Judas Iscariot. Malala na po natin ang kwento niya. Judas Iscariot was one of the chosen 12 disciples ni Jesus. He was one of those who had gone out to cast out demons, proclaim the good news, and returned victorious. Nag-report sila kay Jesus. However, sa pagdaan ng panahon, ang kanyang kinas out na demons ay binalingan siya. Siya naman ang tinukso at inimpluwensyahan ni Satanas. In what we know about Judas, kinain siya ng kasakiman, stealing from their general fund. And then, hindi rin niya nabantayan ang kanyang disillusionment. Having thought that Jesus was lacking in political action that would lead sana the Jews to go against the government of the Roman Empire. Hindi niya napapansin na yun. Ang dami nang sumusunod kay Jesus, libo-libong mga tao na, pero parang wala pang ginagawa si Jesus para kausapin sila at, okay, this is our plan. We will go against Roman Empire. Bakit wala pang ganun? Sabi ni Judas sa isip niya. Kaya, inakala niya na kung ibebetray niya si Jesus, magdudulot iyon ng malawakan at malakiang rebelyon. At mapipilitan si Jesus nang siya ay inuhuli na ng mga Roman soldiers na bumuo ng isang militia group na lalaban, mga group at soldiers mula sa mga Hudyo na lalaban finally sa gobyerno ng Romano na magdadala naman ng tagumpay sa plano niyang makalaya na mula sa pananakop ng mga Romano. He was doing all of those things according to his ways and schemes. He was thinking only of his plan, that he even ignored and rejected ang mga napakinggan niyang teaching of Jesus about the will of God. Most likely, nandun siya nang nirebuke ni Jesus si Peter. Sinasabihan ni Jesus, darating ang time na ako ay huhulihin at isusugo na at iaalay at papatayin sa Jerusalem. Sabi ni Judas, ni Peter, wag yang mangyari. Ang sabi ni Jesus, nirebuke niya, ikaw Satanas, umalis ka diyan. Dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. Probably narinig iyon ni Judas. Pero hindi iyon pumasok sa isip ni Judas. Nagpatuloy lang siya sa paggawa ng sarili niyang kagustuhan until one day, Luke revealed in Luke 22:3-4. Ang sabi doon, then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12. Take note of this. In verse 3, Satan entered Judas. And in verse 4, wala na yung Satan. And Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard, lahat ng mga proseso, lahat ng mga gagawin niya to talk to the chief of priests and to the officers of the temple guard and discuss, let's have a meeting, let's plan about this, how he might betray Jesus. Lahat ng iyon, that's the influence of Satan na pumasok sa isip ni Judas. Mga kapatid, huwag nating isipin na magiging obvious sa iyo
sa ating paningin ang mga taktika ni Satan upang ma-deceive tayo. Huwag kayong maniniwala sa mga napapanood ninyo na bumis. Nalilitaw sa iyo si Satanas habang nasa CR ka at nagpupupop. Nakulay dugo ang buong katawan at mukha. May mahabang sungay at tumatawa ng malakas at mag-o-offer sa iyo na ibibigay ang lahat ng gusto mo, lalo na sa time na desperado kang makuha ang gusto mo, kung susunod ka lamang sa Kanya. Hindi totoo yun. Do not believe him. Remember, Satan has nothing. He has zero property. Isang araw, humaraw sa Diyos ang mga anghel at nakisabit sa kanila si Satanas. Ganito ang naging pag-uusap ng Diyos at ni Satanas as recorded in the book of Job. Chapter 1 verse 7. 6 to 7 para may background. The Lord Satan said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." At yun ang gawain ni Satanas sa araw-araw. Ayon sa talatang ito, Satan is just like a vagabond. He doesn't own anything na sarili niya talaga. Gala lang siya ng gala. Gala lang siya ng gala. Parito. He's just roaming throughout the earth, going back and forth on it. Philippines, China, Russia, France, etc. At sa kanyang paglilibot, kapag may nakita siyang isang puno ng balite, at napansin niyang maraming tao ang natatakot sa puno na iyon dahil baka may lumilitaw daw na kapre, magtatawag siya ng kanyang demonyo. Pababantayan yung puno na iyon, magkukuwan ring isang kapre na may umuusok doon, may namumulang mata, at magiging teritoryo na niya yun. Huwag tayo pupunta dyan. O kaya, kung mapadaan siya sa isang abandonadong malaking bahay at marinig niya na iyon ay pinaniniwala ang haunted house na may nakatirang white lady, mas lalo pa niyang uudyokan ng kanyang mga demonyo na magkunwari ngang white lady para mabalot palagi ng takot ang mga tao sa mga masasamang espiritu. O kaya sa isang church na ang third floor ay takot puntahan kasi may white lady daw. Naranasan niyo na ba minsan noong bata pa kayo mga kapatid? Habang nanonood kayo ng Halloween special ng magandang gabi bayan ni Kabayan Noli de Castro, at ang ibinabalita niya ang lumilitaw na aswang sa daan, mayroong malaking aso na aswang iyon at kakainin ka. Sasabihin ng nanay mo sa iyo, "Anak, bili ka muna pala ng suka sa tindahan after commercial, wala na pala tayong suka." Todo karipas ka siguro ng takbo sa pagpunta sa tindahan at pagbalik ng bahay. Dahil sa gabing takot mo, no? Mga kapatid, do not believe in ghosts such as white lady or aswang-like kapre, tikbalang, o yung mga duwe-duwende sa nuno sa punso, and etc. They are just tools and means of Satan to instill fear in your heart. Satan was just attacking that fear of ghosts and monster to let people think and believe that demons are so powerful and inevitable. I am inevitable, even though they are not, in comparison to the power that God has over them. Tinatakot niya lang tayo gamit ang folklore ng mga iyon upang magkaroon siya ng stronghold sa atin. At hindi lang din takot ang sinusubukan niyang ilagay sa puso natin. Pwede ring galit at pagkamuhi, pagdududa at kawalan ng tiwala, kasakiman at pagiging ganid, different kinds of lust, or even guilt and shame, katamaran, boredom, at iba pang mga bagay na mas mapapadali ang pagkakaroon niya ng stronghold sa atin. Basta ang pakay, magkaroon siya ng something na mapanghahawakan sa iyo. Dahil kapag nagkaroon na siya ng stronghold sa isang tao, take note mga kapatid, gagamitin niya iyon like a chain sa mga kamay at paa to easily hook and tempt or influence or even manipulate that person. One example,
Judas Iscariot. In Matthew 27 verses 1 to 5, may ibinigay na update tungkol kay Judas. Ano iyon? Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people made their plans how to have Jesus executed. So they bound him, led him away, and handed him over to Pilate, the governor. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied, that's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hung himself. Mission failed, sabi ni Judas. I thought mapapalaya na ang Roman Empire at yung plano ko ay magtatagumpay sa lahat ng aking mga ginawa. Failure. It's nothing, everything. What a ruined life. What a wasted opportunity of having lived with Jesus for a couple of years. Having seen the miracles he did, having heard the teachings he taught, and yet it didn't have any effect on him, all because he let Satan deceive and influence him to make him do evil things voluntarily. Mga kapatid, angelology and demonology are topics na pinag-aaralan sa seminaries and Bible schools for about 5 to 6 months with at least 3 hours per meeting. I understand that 45 or 60 minutes of discussing these subjects dito sa pulpit is not enough to know everything about the work of angels and demons. But I hope and pray, mga kapatid, ang lahat ng ating napakinggan at natutunan ngayong umagang ito is enough. I hope it's enough, at least to give you a readiness to fight against Satan and his demons. Satan is a schemer. He's a dirty player and conspirator. He has many tricks and deceptions, trying to make you believe things that are not actually true about him and his demons, or make you not believe things that are true about his evil works. Like those napanood natin na true to life story daw, na isang pinoses ng demonyo, pero kaya kung ano-anong ginawa sa kanya, tinulture and etc. hanggang mamatay para lumayas ang demonyo. Pero hindi nila alam, probably sa umpisa pinoses siya ni Satan. Pero umalis na siya doon sa possession, pero sila pakas out pa rin ng pakas out, hanggang pinapanood sila, thinking that they were casting out demons, pero ginagawa na nila iyon voluntarily. Kailangan natin maging mapagbantay upang mapaglabanan natin ang mga masamang gawain niya. And as for the conclusion, mga kapatid, this is how we can stand firm against the schemes of the demons according sa salita ng Panginoon. A final word: be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will be standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body of armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news, that you will be fully prepared. In addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet and take the sword of Spirit, which is the word of God. In verse 18, pray. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert
and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Beloved brethren, let's stand. Let's stand against evil. Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on every piece of God's armor. Pray in the Spirit at all times. Stay alert and be persistent in your prayers for me, for all our pastors, and for each of one here na nagnanais maglingkod ng tapat sa Panginoon. Papuri sa Panginoon. May the Lord bless us all.